Ayan, amen. Praise God. So tayo po ay sa panibagong buwan na ng November, huling second to the last month ng taong 2024. So praise God, no? So napaka bilis po ng panahon, mga kapatid. Tunay nga, pero ang Diyos po ay hindi nagbabago sa atin. Tunay nga pong siya ay mabuti sa lahat ng pagkakataon. So ngayon naman po ay tayo po ay dadako sa ating pangalawang topic or theme po, no? Ngayon po, kung last month tayo po ay tinalakay po natin yung divine multiplication. Ngayon naman po, ang topic po natin, ang pinakatema ng buong buwan na to. So marinig niyo po ang lahat ng speakers po every Saturday. Ang pinakatema ay to live is Christ and to die is gain. Amen. Praise God. So sa pagsisimula po, no, so sa ating pagsisimula ng ating tema, ang title po ng ating mensahe ngayong oras na to, ngayong gabing ito, is what am I living for? Ulitin ko po, what am I living for? So isa po yung katanungan po sa ating lahat. To live is Christ and to die is gain. So basahin po natin ang ating teksto po, ang ating passage po ngayong gabing ito. Philippians chapter 1 verse 21 sa New King James Version. To live is Christ. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Sa oras na to, Panginoon, na kami po ay makakapakinig na yung salita. Use me, Lord, as your mouthpiece. Holy Spirit, continue to speak through me alone, that only the words coming from your very true words, O Lord Jesus Christ, yun lamang po, Panginoon, ang aking masasambit ngayon. At buksan mo po ang puso't isipan po ng bawat isa. Thank you, Lord, for your anointing right now. Take over, Holy Spirit, this message. Thank you for your blood covering at this time as well. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Gaya po ng aking nasabi po kanina, ang title po ng ating mensahe is What Am I Living For? So yan po ang ating question na sasagutin po ng bawat isa sa atin. Actually, nauna na pong sinagot yan ni Apostle Paul. Ano po ang sinabi ni Paul? Para daw po sa kanya, to live is Christ and to die is gain. O sa Tagalog, ang mabuhay ay kay Kristo, ang kamatayan ay kapakinabangan. Okay, bakit kaya sabi ni Apostle Paul na ang kamatayan daw ay kapakinabangan? O sa ibang explanation, ang kamatayan ay mas mabuti. Bakit kaya? No, so malalaman po natin 'yan ngayong oras na 'to. Praise God. So, para po mas maintindihan natin yung sinabi ni Paul sa Philippians Church, yung verse na Philippians po no, na ating nabasa po kanina, itong sinabi niya na for to me to live is Christ and to die is gain. So balikan po natin, no? Balikan po natin, tignan po natin ano po yung nangyari sa buhay ni Apostle Paul. Kung nabasa niyo na po ang Book of Acts, kung nabasa niyo na po ang New Testament, most of yung mga epistles na kanya mga naisulat, yung Corinthians, Galatians, Ephesians, yung mga Titus, kung nabasa niyo po, ma-describe po doon, mababasa po ninyo doon yung missionary journey ni Apostle Paul. Amen, praise God, no? Ano ba yung pinagdaanan ni Paul? Bakit niya nasabi yun? Yeah. So kung nabasa siguro, I believe yung iba po dito ay familiar na, no? Ba't kaya nasabi ni Paul na for to me to live is Christ and to die is gain? Kasi yung word na for, kung babalikan natin yung sinabi niya ulit, balikan po natin, yung for, ibig sabihin ng for, sa Tagalog, gayon pa man, yun ang ibig sabihin ng for, di ba? Gayon pa man, ibig sabihin may reason. Di ba? No, bakit niya sinabi na, para sa akin, ang mabuhay ay Kristo, ang kamatayan ay kapakinabangan. Bakit kaya? So, balikan po natin ang buhay ni Paul, no?
So yung si Paul po, tandaan po natin, siya po ay tinatawag din sa Saul noon na talagang siya pinipersecute niya po ang mga Kristiyano. Amen? Isa po siyang Pariseo noon, isa po siyang Hudyo, Pariseo. Talagang inuusig niya at pinapapatay niya po yung mga Kristiyano. But isang araw, na-encounter niya po ang Panginoong Jesus. Amen? At nagbago ang kanyang buhay at tinatawag na siyang Paul. Alam niyo po mga kapatid, simula noon, siya po ay ginamit ng Diyos sa missionary, pagiging missionary, no? To the Gentiles. Ibig sabihin, yung outside Israel o outside dun sa lahi nilang mga Hudyo, which is kasama dyan yung iba't ibang mga bansa noon. Sa Macedonia, sa Asia, makikita niyo po yan sa Lystra, Atalia, nung unang panahon. So makikita niyo po dito no hanggang third missionary journey siya. Yung first niya simula Antioch, nagsimula sa Antioch hanggang nagtapos sa Antioch. Yung second missionary journey niya nagsimula sa Jerusalem. Yung pangatlo niya is from Antioch to Jerusalem. At yung kahuli-hulihan niya po no, yung from Jerusalem hanggang sa Roma. Wherein no, naka-experience po siya ng iba't ibang mga suffering. Ito yung mga tinatawag na godly suffering. Ano naman po ang nangyari kay Paul? Siya po lamang ay nabitin, no? Ibig sabihin, hinagupit, no? Ayon sa mga Bible scholar, maaring din talagang after ng conversion ni ni Paul, ni Apostle Paul noon, no, after niya ma-encounter yung Panginoon, talagang tumalikod siya eh. Talagang naging Kristiyano siya noon eh. Talikuran niya yung pagiging yung dating pananampalataya niya. Talagang nung nakilala niya ang Panginoong Jesus, di ba? Sabi ng mga Bible scholar, although hindi na record yan sa Book of Acts, siya po ay nahagupit, no? At kung mababasa din niyo po yun sa Lystra, yung pagpunta niya po yung missionary journey niya sa Lystra, siya po ay talaga halos patayin na po he was stoned po nung mga panahon na yun. So uso po kasi naman nung panahon na yun, yung kamatayan is through pagbabato ng bato. And he was hated and mocked, no? Lalo ng mga Hudyo, talaga, kasi nakakilala nila na kapanalig nila to kapananampalataya nila to, and yet tumalikod, no? And even nakaranas din si Paul ng shipwreck. Anong shipwreck? Paglubog ng barko. To makikita nyo dito sa mapa. So talagang dumaan si Paul sa mga karagatan sa Mediterranean Sea, kung makikita nyo dito sa mapa. So gumamit siya ng mga barko upang makapaglayag patungo sa iba't ibang lugar noong panahon niya. So pero nakaranas si Paul ng shipwreck o paglubog ng barko. Ganoon kahirap ang pagiging missionary niya. Nakaranas din siya ng pagtatraidor o pagtataksil na inaakala niya makakasama niya sa pananampalataya. And even ito na nga, siya po ay nakulong. Kung mapapansin nyo, ang buhay missionary ni Apostle Paul ay hindi naging madali. Hindi po naging madali ang kanyang journey sa paglakad at pagsunod sa Panginoon. Talagang nagkaroon talaga siya ng godly suffering, no? But by the grace of God, but by the mercy of God, na overcome niya pong lahat ng yon. Amen. Kaya naman mga kapatid, no? No? Itong next page natin kung makikita nyo sa inyong screen, medyo nagahang lang yung screen ko, no? Wait lang po Medyo nagahang eh. Ayan. So kung makikita niyo po dito sa ating next screen, no, kung mababasa niyo po yung Book of Acts, naka-detailed po lahat ng mga nangyari po sa kanyang mga suffering. Almost yung buhay niya po, magkaroon siya ng death threat sa Damascus. Sa Acts 9 yan, mababasa niyo rin po din yung buhay niya po, nanganganib din sa Jerusalem. Na-persecute din po siya sa Antioch, no? Tapos, yung possible na pagbabato sa kanya sa Iconium. Ito, dito siya nabato, kagaya ng sinabi ko kanina, sa Lystria, na almost patayin siya doon.
Tapos almost siya po ay talagang nagkaroon siya ng mga opposition sa dating kapananampalataya at yung even sa mga taong pinupuntahan niya. At even nawalan siya ng mga close friends, no? At kapwa manggagawa, Acts 15. Ito siya, no? Ito pala na ito yung imprison at Philippi at beaten. Next, cast out of Philippi, marami pa, Thessalonica, sa Berea, sa Athens, sa Corinth, sa Ephesus, Jerusalem. So hindi ko na siya maisa-isa mga kapatid, no. Nakagat pa nga siya ng ng ahas noon nung pumunta sila. Mabasa niyo po 'yan sa Acts 28. At yun nga, nakulong siya sa Roma. Napakaraming death threat, suffering. No, hindi lang dito sa Book of Acts ito lang 'yan, pero kung babasa niyo po yung Ephesians na book, Corinthians, Galatians, makita niyo rin talaga yung ibang buhay niya doon, yung naranasan niya rin yung magutom, walang makain, halos walang tulog, and yet nagpatuloy si Paul. And yet, sumulat po siya sa Church of Philippi or yung mga taga-Philippians, which is doon natin kinuha yung verse natin ngayon, which is nasabi niya doon, para sa akin, to live is Christ and to die is gain, sabi ni Paul. So sa kabila ng kanyang mga naranasan, nasabi niya na, what am I living for? Ang sagot niya, to live is Christ and to die is gain. Hallelujah. Pero ngayon pong oras na ito, bago po tayo magpatuloy, kayo po muna yung tatanungin ko. Maging kagaya ba ni Paul, masasabi niyo rin po ba sa inyong mga sarili, sa harapan ng Panginoon, one-on-one po tayo sa Panginoon, masasabi niyo, Lord, ang mabuhay ay para sa iyo at ang kamatayan ay kapakinabangan. Masasabi niyo rin po ba yan? Kagaya ni Paul? Pero bago niyo po masagot yan, tutulungan ko po kayo, no, sa gabay ng banal na Espiritu kung ano po ba ang ibig sabihin ng to live is Christ. Amen. Kasi yun yung sagot ni Paul, di ba? Ano ba yung meaning ng to live is Christ? Actually, nung pinag-aaralan ko to, ano nga ba? Ibig sabihin, what am I living for? Kung tatanungin ko yung kay Paul, tapos ang sagot niya, to live is Christ. Ano nga ba talaga yun? Ang mabuhay ay kay Kristo? So what's in it? So ati pong alamin pong ibig sabihin nun. Unang-una pong point po ngayong oras na ito is Christ is the reason for living. Yung ibig sabihin po ng to live is Christ is si Jesus ang rason ni Apostle Paul para mabuhay. I remember yung isang commercial sa TV, no, yung kape, para kanino ka bumabangon? Di ba? So, yung parang yung ano ng kape, parang yung kape brand na yon, yung coffee brand na yon, parang sinasabi doon, bumangon ka para sa kapeng ito. Parang ganun, parang araw, parang hindi ka antukin. Pero kung tatanungin mo ordinaryong kapwa nating Pilipino, no, kapitbahay mo, kung tatanungin mo ang isang tatay o nanay, magulang, bakit ikaw nabubuhay? Siguro kadalasan sasabihin ng mga tao, ordinaryong mga tao, ang mabuhay ay para sa mga anak ko. Tama po ba, no? Karamihan yun yung pwedeng sagot eh. Kung ikaw ay nanay tatay eh, nabubuhay ako para sa mga anak ko, nagtatrabaho ako para may pangkain pambuhay sa pamilya ko. 'Di ba? Kadalasan ganyan, lalo pag OFW, tanungin mo, magkinis mong bansa? Para sa pamilya ko. 'Di ba? Pero kung tatanungin niyo naman yung mga example, kasundaluhan, no, yung mga nasa AFP, no, nasa Philippine Navy, yung mga nagtatanggol sa bayan, 'di ba? Ano yung mga maririnig niyo naman sa kanila? Ba't ka nandyan? Maririnig niyo naman yung rason nila na bakit ang reason ko is ipagtanggol ang bayan.
Nabubuhay ako dahil may layunin akong ipagtanggol ng aking bayan dahil mahal ko ang Pilipinas. Amen? Yan yung maririnig po natin no. Pero regardless kung ano man ang ating trabaho, profesyon sa buhay, kung tatanungin tayo ng Diyos right now, ano bang reason bakit ikaw ay nabubuhay? Ito po yung meaning ng to live is Christ. To live is Christ meaning siya yung rason mo bakit ka nabubuhay. Secondary lang yung pamilya mo, asawa mo, mga anak mo. Amen po ba? Trabaho, even ministry. Mga nasa ano lang yan. Una, bakit ka nabubuhay? Walang iba dahil kay Kristo. Bakit ka nabumbulat mo ang mata mo? Hindi pa minumulat mo ba yung mata mo araw-araw dahil kailangan mong kumayod, kailangan mong magtrabaho, kailangan mong mabuhay? Yun ba ang pinakarason ng buhay? And to live is Christ, meaning siya po yung rason mo bakit ka nabubuhay. Napaka-iksi po nito mga kapatid, itong sinabi ni Paul, but napakalalim at napakalaman. Christ is the reason for our living. So para po mas maunawaan pa po natin na siya po yung rason ng ating pagkakaroon ng buhay dito sa lupa. May dalawa po tayong points, no? Jesus is our ultimate source of joy. And pangalawa, beholding Jesus. To live is Christ the reason for living. So Jesus, the ultimate source of joy. Hallelujah. Bakit sinasabi na si Jesus daw yung ultimate source of joy? So balikan po ulit natin no, yung sinabi ni Paul sa Philippians chapter 1. Bago niya nabanggit yung for to me to live is Christ and to die is gain, sa verse 21, pag nag-aaral po tayo ng Biblia, balikan natin yung chapter, yung mga nauna at yung mga nasunod. Balikan natin yung yung nauna. Bakit niya nasabi yon? Ibig sabihin, balikan natin yung verse 18 at verse 20. Bakit niya nasabi na for to me? Ibig sabihin sa Tagalog, gayon pa man, ako'y naniniwala. Yun yung parang ganun yung sinasabi niya eh. So sa verse 18, ano ba yung sinabi niya? Ang sinabi niya dito, what then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed. Take note of this. And in this, I rejoice. But not only that, I also will rejoice. For I know that this will turn out for my deliverance through your prayers and the provision of the Spirit of Jesus Christ, according to my eager expectation and hope that I will not be put to shame in anything, but that with all boldness Christ will even now, as always, be exalted in my body, whether by life or by death. In short, no, i-paraphrase ko po sa Tagalog, sinasabi po niya na, sabi niya dito, masaya ako ay magsasaya, ako po ay magagalak dahil si Kristo po ay ipinahahayag. At masaya ako dahil sa inyong mga panalangin at meron akong pag-asa na hindi ito mawawala baliwala lahat ng mga ginagawa ko. Dahil gusto kong malugod ang Panginoong Hesus, whether habang nabubuhay ako dito o maging sa kamatayan. Yun po yung sinasabi dito ni Paul, no? So ibig sabihin, mapapansin ninyo sa kabila ng kanya mga pinagdaanan, sa missionary journey niya, sa paglilingkod niya sa Panginoon, no? Siya po ang rason niya po na ang rason ng kanyang ng buhay niya po dito sa lupa ay walang iba si Kristo dahil masaya siya. Masaya siya dahil ang Panginoon ay naipahahayag sa iba't ibang panig ng mundo. So ibig sabihin, no?
that Jesus is the source of his joy. So mapapansin ninyo dito sa Philippians chapter 1, dalawang beses niya po sinabi yung word na rejoice. I rejoice, but not only that, I also will rejoice. Dahil magagalak po siya, magiging masaya po siya dahil ang Panginoon ay naipahayag sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa iba't ibang mga bansa. So doon pa lang nakikita mo na ang joy, no? Ang joy ni Paul walang iba, si Kristo. Kaya niya nasabi, no, na for to me to live is Christ and to die is gain. So ibig sabihin, kung ang rason mo pala ng ikaw ay nabubuhay ay si Kristo, kailangan kakakitaan ka ng kasiyahan o kagalakan kay Kristo, meaning kay Lord masaya ka. Masaya ka na naging Kristiyano ka. For example, ganito ba? Nung nakilala niyo po ba, sino may mga asawa na dito? Diba kung may asawa ka, ang laging tinatanong pag matagal na, masaya ka pa ba sa akin? Di ba pag sinasabi nyo, bakit mo siya naging asawa? Di ba parang, siyempre, mahal mo siya, ganun. Siya, di ba? Kung talagang pinakasalan mo siya, masaya ka sa kanya. Amen? Ganun din po sa konteksto ng ating relasyon sa Panginoon. That you are joyful in the Lord. Kung siya talaga yung rason mo, na siya yung dahilan mo nang ikaw ay nabubuhay, you are happy in His presence. That you are happy in Him. Amen? So Christ is proclaimed and I rejoice, but not only that, I will also rejoice. Alam niyo po ba, isa pong trivia, ang Book of Philippians is the happiest book in the Bible. Okay po. Kung mapapansin niyo po sa verse 1, chapter 1, chapter 1, verse 4, mababasa niyo po na si Paul, he prays with joy. Sa verse 18, rejoice the Christ is proclaimed. Sa verse 25, sabi niya dito, will remain living on earth from the Philippians joy in the faith. Sa chapter 2, verse 2, he asked the Philippians to complete his joy. Sa 2 to 17-18, siya po ay masaya at nagagalak kasama ang mga Philippians. Sa chapter 2, verse 28, no? Pinadala niya si Epaphroditus para yung mga taga-Philippi ay maggalak at magsaya. And so on and so forth. So forth sa chapter 3 verse 1, 4 verse 1, chapter 4 verse 4 and chapter 4 verse 10. So makikitaan niyo po na actually napakagandang basahin ang Book of Philippians. Ang Book of ang Philippians. No? Siya po ay isang happiest book in the Bible. Makikitaan niyo po na si Paul sa kabila ng kanyang mga naranasan sa ministry, sa pagiging missionary, makikita mo naka-anchor siya doon sa joy. Joy in the Lord. Na masaya siya sa Panginoon. So talagang kung sinasabi natin na to live is Christ, ibig sabihin siya yung rason mo nang ikaw ay nabubuhay, dapat kakikitaan ka ng masaya ka sa Panginoon. Amen? Ang tanong po ba, tayo po ba ay masaya when we read the Bible? Tayo po ba ay may kagalakan, no? When we attend every gawain or every church services every Sunday? Kakitaan ba tayo ng joy sa atin? Kung sinasabi natin, kagaya ni Paul, na ang rason natin kung bakit natin ginagawa ang lahat ng bagay, even itong sa TGPM, why we are doing this, because ang reason natin si Christ, dapat makikitaan tayo ng joy in our hearts whatever happens in our journey. Hindi po madali ang buhay paglakad sa Panginoon.
maraming mga setbacks, or even maraming mga ups and downs. Alam niyo po ba, if Christ is the reason for our living, kagaya po ni David, sabi niya po no, sa Psalm 51 verse 12, "Restore to me the joy of your salvation and uphold me, O willing spirit." Napakahalaga ng joy of your salvation. Bakit po? Yung balikan niyo po yung panahon na ikaw po ay nakatanggap sa Panginoon, nakilala mo ang Panginoon. Talagang ano no, talagang walang kapares. Yung nagkaroon ka ng personal encounter sa Panginoon, yun yung panahon na naramdaman mo ang joy of salvation. O nung tumanggap ka ba sa Panginoon, wala ka bang naramdaman? Alam niyo po, nung panahon na yun na tinanggap ko ang Panginoon, way back December 2009, through television, sa 700 Club Asia yun eh. Nasa moment ako ng depression noon, I was about to commit suicide, ganyan. But the Lord spoke to me doon po sa TV na yon, the 700 Club Asia TV show na yon. And then, I just surrendered my life. No, I just followed yung prayer ni Connie Reyes noon. And then, praise God, para ako nabunutan ng tinik. Alam mo yung kakaibang joy yung naramdaman ko. Nasabi ko, Lord, totoo ka pala. Kasi after noon, ang nangyari noon, ano na eh, kasunod nun yung prayer ng mga walang trabaho, magkaroon ng trabaho. Sumunod din ako sa prayer ni Connie Reyes noon eh. After noon, alam niyo po ang nangyari? 11 o'clock ng gabi, after ng prayer ni Connie Reyes, after ko sumabay sa prayer, sumagot. At matapos lamang isang interview at isang exam, kinabukasan agad kasi yung exam na interview nun eh. Ako po ay nakapasok sa kumpanya na yon. At hanggang ngayon, 14 years na po ako doon. Purihin po ang Panginoon. And glory to God. Hindi ko ma-explain yung joy ko nung panahon na nakilala ko ang Panginoon. Oo, masasabi ko na dati na nagsisimba ako noon sa dati kong kinaanibang relihiyon. No? Pero nung that moment, that is different. I was in awe. Kakaibang joy yung naramdaman ko nung tinanggap ko ang Panginoon bilang Lord and Savior ng buhay ko. Ang dami. Because dahil nung panahon na yon, I was moved to repent on my sins and surrender my life to Jesus. Alam niyo po ba itong Psalm 51 verse 12 na to, trivia po dito, no? Ito po yung panahon na sinasabi ni Haring David sa Panginoon na nagsisisi siya sa pagkakasala niya ng adultery kay Bathsheba. Alam naman natin si Bathsheba po ay may asawang si Uriah. Diba? Ito po ay isang pagkakamali ng isang lingkod ng Panginoon, ng Diyos, no, na si Haring David. Kaya naman, nung bumabalik siya sa Panginoon ng panahon na yon, sabi niya, Lord, i-restore mo ko the joy of your salvation and uphold me with a willing spirit. Kaya po ganyan yan yung verse na yan. Yan po yung background, yan yung context po niyan. Kaya napakahalaga ng bakit ka nandito sa TGPM? Bakit ka nandito? Dahil na-invite ka lang ba? No. We are here because the reason is Jesus. Ang rason na nabubuhay tayo, itong ministry secondary na lang to. Yung pag-attend mo dito, secondary na lang to. Yung joy of having Jesus in our lives. Walang katumbas na pera, walang katumbas na trabaho, walang katumbas na ari-arian o any relationship, maging asawang mga anak mo, kaibigan mo, walang katumbas si Kristo. Walang katumbas. Christ is the reason bakit tayo nabubuhay. Alam nyo talagang really naunawaan niya ni Paul. Naunawaan niya talaga na niya ang ibig sabihin ng to live is Christ. Having Jesus is the first and the center of his heart, his first love, his ultimate and forever
ultimate forever. He's everything. Kaya nung nagkasala siya nun kay Bathsheba, grabe na lang yung ano niya. Talagang sobrang nalungkot siya at nagsisisi sa kanyang pagkakasala. Kaya naman mga kapatid, no, kaya if Jesus is the reason bakit tayo nabubuhay at sinasabi natin na may joy tayo sa Panginoon. Dahil siya nga yung reason mo, dapat masaya ka. Whatever is happening to you, mga kapatid, sabi nga sa James 1:2, consider it a great joy, my brothers and sisters, whenever you experience various trials. 2 Corinthians chapter 8 verse 2, during a severe trial brought about by affliction, their abundant joy and their extreme poverty overflowed in a wealth of generosity on their part. Ano pong ibig sabihin nito? Whatever is happening sa buhay mo ngayon, kapatid, choose to be glad in Jesus. Maging magalak ka pa rin. Maging masaya ka pa rin. Dahil ang reason mo kung bakit ikaw nabubuhay ay ang Panginoon, Jesus. Ma-shake man ang lahat po sa atin, pamilya, finances, health, ministry, wala yang kaparis. Wala yang katulad kung kasama mo si Kristo sa buhay mo. Kung nandyan si Kristo sa puso mo. Naunawaan niyo po ba yung mga kapatid? Na to live is Christ. Alam niyo, Lord, parang walang katumbas si Jesus sa anumang kayamanan, sa anumang relationship sa mundong ito. Even yung ministry na ginagawa natin, hindi yan ang rason kung bakit ka nandito. Ang rason, it is because of Jesus Christ. Kaya napakahalaga ng encounter sa God. Napakahalaga ng personal relationship sa God. No? Hindi lang yung basta pag-attend ng mga online fellowships, attend ng mga prayer meetings, Bible study, tapos attend ng sa church Sunday service. But ang tanong, kung tatanungin ka ng Panginoon, ako ba ang rason mo, anak? Ako ba yung naman ng puso mo, anak? Yun eh, magkaiba pong bagay. Kaya napakahalaga nung tayo po ay, ano nyo pong ibig sabihin ng born again? Yung pagkakaroon ng personal encounter sa Diyos. Hindi po yung pagiging relihiyoso. It's having a true, genuine relationship with God na masasabi mo, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay ko. Masasabi po ba natin sa panahon ngayon, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay ko? I remember the life of Job. Yung buhay ni Job, no, ay hindi maging madali. When God takes away sa buhay natin, maaring a loved one, maaring asawa at anak, maaring ari-arian, work, even ating kalusugan, paano pagtanggalin ng Lord isa-isa yan? Masasabi mo pa, Lord, masasabi mo ba sa Panginoon na, Lord, ikaw ang rason ng ako'y nabubuhay. Pero sometimes God allows it to test us if siya pa rin yung naka-enthroned dyan sa heart natin. Kung totoo ba talagang na-encounter natin ng Diyos since day one. Hindi po natin masasabi na to live is Christ if hindi natin na-encounter ng Diyos. Hindi po enough yung pag-attend lang ng church. Pag-attend lang ng Bible study o online fellowship. Yes, that is commanded for us to know Jesus through that. But iba yung na-encounter mo talaga ang Panginoon at tinanggap mo siya sa buhay mo. At masasabi mong ikaw ang Diyos, ikaw lang ang buhay ko, ako'y iyong iyo. Ito po yung sinasabi na to live is Christ. Madali lang naman gumawa ng ministry. Even those professional can do the ministry. Okay lang gumawa ng mga outreaches, but without Jesus,
May expiration ng lahat. Alam niyo po, really, what fuels Paul is his relationship with Jesus. Nung nang-encounter niya ang Panginoon, nagbago po ang lahat. Hallelujah. Sabi nga po sa 1 Peter 1:6-9, no? So be truly glad. There is wonderful joy ahead. Even though you must endure many trials for a little while, these trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold. Though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Maging masaya ka kung ikaw ay na-experience ng trials. Hindi naman ibig sabihin dinideny mo na nasasaktan ka. Hindi po gano'n ang ibig sabihin ng Diyos. Ang ibig sabihin niya lang po, during pagdumadaan po tayo sa kawalan, mga pagsubok sa buhay natin, mga paghihirap, mga karamdaman, no? Sari-sari na. Maging magalak pa rin tayo. Paano yung magalak? Ganito po yon. Lord, thank you. I have you. Wala man akong makain ngayon, puno man ako ng utang. Lord, may sakit man ako ngayon, basta kasama kita. Alam niyo yun? That is mind-blowing. Alam mong hindi ka nakatingin sa circumstance mo. At ikaw ay nagkakaroon ng kapayapaan dahil alam mo kung sino ang kasama mo. Yun yung joy na sinasabi. Hindi mo dinideny na fact na ikaw ay nasasaktan at nahihirapan. But you are not quitting. You are not ending your faith. You are moving. You are persevering. You are enduring all things. Because yung joy na yan, supernatural joy yan. Alam mo yung ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Alam mo yung kantang yun, lumang Kristiyang song na yun. Totoo yun. Pangiti-ngiti lang yan si brother, pangiti-ngiti lang yan si sister, pangiti-ngiti lang yan si pastor, pero kaliwat kanan na yung ano niya, nahihirapan na yan. There's a reason to have joy. Yung knowing lang na kasama mo si Jesus every day, mapapanatag ka na. Alam mo, napapawi ang lahat ng mga alalahanin. Hallelujah. Minsan, no, nakakalimutan natin yung basic. To live is Christ is one of, although ano lang siya it seems napakaikling word statement na sinasabi ng Panginoon. Pero malalim siya at basic siya. Basic? Bakit basic, no? It goes back again sa relasyon natin sa Diyos. Hindi mo masasabi na nabubuhay ka para sa taong yan, kundi mo mahal yan, kundi ka masaya dyan. Amen? Hindi ka maglalaan ng oras dyan, kundi ka masaya dyan. Amen? Tandaan nyo, kung saan naglalaan ng tao ng maraming oras, dun siya masaya. Tama po ba? Hallelujah. So kung tayo pa ay dumadaan man ng mga pagsubok, maging masaya ka. Then opportunity yun para maranasan mong kasama mo ang Diyos. Amen. Hindi naman, pag masaya naman pag tayo ay nasasagana naman minsan ka nakakalimutan natin si Lord. Tama po ba? Kaya pag minsan super sesa na natin, super pampered na tayo ni Lord, minsan nakafocus na tayo dun sa blessing hindi na sa kanya Tama no? Minsan ganun talaga tendency ng mga tao. Kahit basahin nyo pa din yung Old Testament, cycle nga yun After i-bless sila ng Lord, tapos magpapasaway na naman, babalik ulit sa Lord. Alam niyo yung mga ganun. But, be glad. What are you, ano man suffering ang nararanasan mo ngayon sa pagsunod mo sa Lord, be happy. Dahil alam mo may kasama ka. Mararamdaman mo na meron kang protector, meron kang provider, meron kang healer,
Hindi mo mararanasan yan sa panahon na meron ka at puno ka, sa panahon na malusog ka. Tama po ba? Amen. Hallelujah. Psalm 37 verse 4. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. If Jesus is the reason of your living at sinasabi mong nagagala ka sa Panginoon, talagang dapat maligaya ka sa relasyon mo sa Panginoon. O, tanong ko po ulit, maligaya pa po ba tayo sa relasyon natin sa Panginoon? And He shall give you the desires of your heart. Yan po yung pangako niya. Pag tayo po ay nagsimulang maging maligaya, yung delight, ibig sabihin, magalak ka o maligaya ka. Maligaya ka sa piling ng Diyos. Maligaya ka ba sa piling ng Diyos? Kung maligaya ka, tinan nyo. Kung ano man lang yung hihilingin, ayun ay bibigay ng Panginoon. Pero yung hihilingin mo sa Panginoon ay nababago yan. Kasi yung delight yourself also in the Lord na sinasabi dito, habang ikaw ay nagiging masaya sa presensya ng Panginoon, mas nakikilala mo ang Diyos, mas nakikilala mo si Jesus kung ano yung mga gusto at ayaw niya. So ngayon, ang i-desire na ng puso mo at hihilingin na ng mga puso mo, hindi na mga selfish desires. At yung mga desire na ng Panginoon para sa iyo. Ito po yung sinasabi ng Psalm 37 verse 4. When you begin to be happy, to delight in the Lord, your heart will be transformed. Magulat kayo yung mga desire mo, pawang makalangit na. Amen? Pawang makadiyos na. Talagang nagpapasaya na sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Sabi nga Psalm 16 verse 11, you make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Amen. Sa presensya pa ng Panginoon, merong kaligayahan. Again and again. To live is Christ, ibig sabihin masaya ka sa presensya ng Panginoon. Again, masaya po ba tayo sa relasyon natin sa Panginoon? Yung ministry is ano lang yan, product lang ng relationship natin yan sa Lord. Hindi po other way around, hindi po ministry muna bago relasyon sa Panginoon. Hindi po. Heart na transform ng Panginoon. Pag yan ay nabago, ikaw ay magagamit. Kagaya ni Apostle Paul. Hallelujah. Alam niyo yung napakasarap na sa umaga, na hanapin mo, hindi naman phone, no? Hindi cellphone. Ang hanapin natin ay hindi rin asawa at anak natin. Anong unang gagawin natin? Si Lord. Dahil siya yung source of joy mo. Sa presensya pa lang niya, when you pray in the morning, when you read the Bible in the morning, masaya ka. Masaya pa ba tayo nagbabasa ng Bible? Masaya pa ba tayo nung nagpipray tayo? Nagagalak pa ba tayo? O inaagaw na tayo ng mundong ito? Inaagaw na tayo ng mga entertainment, ng mga social media, or anything that replaces God in our lives. Pwedeng trabaho, pwedeng relationships, pwedeng ministry nga, pwedeng magpalit sa presensya ng Panginoon yun eh. Pag di natin nabantayan natin mga sarili. Nanggaling na nga po ko dyan eh. Puro ministry na lang. Wala nang, I was a member na, puro ministry na lang, wala na akong relasyon sa Lord. Parang ganito yan. Asawa ka, trabaho ka ng trabaho sa pamilya mo. Oh, ginagawa mo yan kasi para sa pamilya mo, nagtatrabaho ka. Eh, wala ka namang quality time sa asawa mo at mga anak mo. Sabi mo bang mahal mo sila? Ganon din po yun. Secondary lang yung ministry. Ang first ministry po talaga natin, ang tunay, yung pag-upo sa Panginoon. Kaya I remember, kaya sabi ni Jesus kay Martha at Mary, no? Kinalugdan ni Jesus si Mary. Kasi si Mary, nung bumisita siya, anong ginawa ni Mary? Umupo siya doon sa paanan ni Jesus. Pero ang ginawa ni Martha, yes, alam naman natin si Martha, merong servant heart. Talagang naglilingkod siya, gano'n-gano'n, aligaga siya. Pero nakalimutan yung pinakamalagang bagay, ang umupo sa paanan ng Panginoon at mag-spend time. O, kamusta yung mga spending time po natin? Alam niyo po, baliwala ang puro ministry pero wala naman spending time.
baliwala ang pag-attend ng mga gawain, ng mga Sunday church services, Bible study, at prayer meeting, kung tayo mismo, wala tayong personal encounter, personal date sa Lord. Kamusta yung mga personal date time natin sa Lord? Ito po ang puso ng TGPM eh. Dito po tayo naka-anchor kung bakit nabuo ang TGPM. Hindi naman to head knowledge eh. It's about the relationship with Jesus. And everything what we do, yun ay product lang lamang. Itong TGPM, it is a product of our intimacy, of our joy in the Lord. In your presence, there is fullness of joy. Mas madaling pakilusin, mas madaling utusan, mas madaling i-send out sa mission field ang mga taong in love sa Lord. May fullness of joy sa Lord. Amen? Kasi yun mga tao na yun, na-encounter talaga nila ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Naranasan nila ang kaligayahan kay Jesus. Hallelujah. Kaya itong sinasabi ni Paul, malalim to. To live is Christ. Hindi mo masasabing ikaw ang nabubuhay kay Jesus kung ikaw ay hindi maligaya at tunay na encounter mo si Jesus sa buhay mo. Amen. Hindi mo kayang daanin ang mga pagsubok sa ministry kung ikaw mismo, yung puso natin, hindi nakaangkla sa pag-ibig ng Panginoon. Hindi naman to head knowledge. It's about a transformed heart by God through the power of the Holy Spirit. Diba? So, naka-anchor tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kaya, masasabi mong reason mo siya sa buhay mo if He is the one sa buhay mo. Amen. Next, beholding Jesus. If kanina sinasabi natin is to live, ang reason natin na nabubuhay tayo is He is the ultimate source of our joy. Next is beholding Jesus. Ibig sabihin ng beholding Jesus. Yung behold na word po, ibig sabihin po niyan, to gaze, to look. Sa Tagalog, pinagmamasdan. O kung saan pinagmamasdan. Saan ka ba nakatingin ngayon, kapatid? Kung siya ang reason na nabubuhay mo, siya ba ay lagi mong pinagmamasdan sa buhay mo? Alam niyo po sa Psalm 27 verse 4, sabi ni David, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty on the Lord and to seek Him in His temple. Sa Tagalog, pinagmamasdan ko ang kagandahan ng Diyos. Yung kagandahan dyan, ibig sabihin niyan, glory ng Panginoon. Saan po ba tayo nakatingin ngayon? Sa mga material possessions natin, sa blessings natin, sa mga problema natin? If siya yung rason ng ating reason bakit tayo nabubuhay, pag sinasabi natin to live is Christ, dapat yung mata natin nakatuon sa Kanya. Ano po yun? For example, merong isang kwento na yung nagreklamo siya, ayoko na mag-church sa simbahan na yan. Yung iba dyan, nagkichismisan lang. Sabi ng isang pastor, bakit mo naman nasabi? Sige, ganito na lang. Bukas, linggo na bukas, di ba? Umaga, magsimba ka. Pero magdala ka ng baso. Yung baso, punuin mo ng tubig, yung parang matatapo na, halos matapo na. Basta punuin mo lang. Tapos umikot ka mula sa likod hanggang sa harapan hanggang makabalik ka sa likuran. Okay ba yun? Ginawa ng babae. Lumakad niya yung babae. Pagpasok niya, naging maaga sa church, wala pa mga tao. Siya nga na, konti pa lang yung mga tao. Hanggang sa dumami ng dumami. Pero nagsimula na siyang lumakad. Tapos yung pastor, naghihintay pala dun sa may bandang likuran kung saan siya magtatapos ng paglakad niya. Tapos sabi sa kanya ng pastor, so may nakita ka ba nagchichismisan, may ingay? May kita ka bang mga kapatid na Sabi niya, wala po. Alam mo kung bakit? Kasi nakatingin ka sa baso na hindi matatapon. Amen po ba? Minsan ganun tayo eh. Ang problema, minsan, mali yung pagtingin natin.
minsan yung paningin natin, hindi na nandun kay Jesus. Kung sinasabi natin siya yung rason, minsan nakatingin na tayo sa financial, sa material, things sa buhay natin, yung mga blessing na mga pangailangan natin. Minsan nakatingin na tayo kay kapatid, kay sister, kay brother, kay pastor, sa simbahan. Doon na tayo na nakatingin sa mga external. Nakalimutan na natin yung rason kung bakit nasa simbahan ka. Yung rason bakit ka nabubuhay. Walang iba si Jesus. Tingnan nyo, pag doon ka nakatingin, di ba? Di ba alintana yung mga nangyari sa paligid mo? Kasi focus ka eh. Kaya pa ulit-ulit sinasabi ng Panginoon, fix your eyes on me. Kay Kristo lang ang tingin. Mahirap ang buhay missionary na kagaya ni Paul. Mahirap ang buhay paglilingkod. Mahirap din ang paglilingkod ang pagpapatuloy paglakad sa Panginoon. Iba diyan, baka di mo na makasami. Minsan, kayo na lang, natira. Ganon, totoo yan. Naranasan ko na yan. How many times in my life. Yung mga dating kasama mo, wala na, ganon. Pero, papatuloy pa rin tayo. Kasi ang buhay ko, hindi naman ang buhay ko, inalay ko sa kanila. At yung rason ko ba't ako nabubuhay, hindi naman about sa kanila. Tama po ba? Ang rason ko, ba't ako nabubuhay, hindi rin para sa TGPM. Hindi rin para sa church na kinabibilangan ko. Hindi rin po. Ang rason ko bakit ako nabubuhay is dahil kay Jesus. Ang buhay ko ay para kay Jesus. Itong TGPM, church, family, brother and sisters, mga kaibigan, trabaho, family, blessing lang to ng Lord sa akin. Si Lord pa rin yung number 1 ko. Amen po ba? Psalm 17 verse 15, as for me, I shall behold your face in righteousness. When I awake, I shall be satisfied with your likeness. Ang another meaning ng behold is maging transformed tayo sa kawangis ng Diyos. Ibig sabihin, habang ikaw ay pinagmamasdan mo, nakatingin ka sa Panginoon, nagiging kamukha ka ni Jesus. Sa pag-uugali, sa pananalita, naging kagaya ka ni Lord. Sa pagmamahal, sa pagtulong sa kapwa, nakikitaan ka ng glory ng Lord sa buhay mo. Ay, itong taon na to, may Kristiyano to. May iba to, kaiba to. Nakita ko si Jesus sa kanya kahit di pa lang siya magsalita. Yun yung isang meaning ng behold. If you behold Jesus, if you look to Jesus, para kang, alam mo yung parang ikaw isang buwan, diba yung buwan, saan siya kumukuha ng liwanag? Diba sa araw? As yung buwan, nagniningning sa gabi. Ikaw din, nagniningning ka sa kadiliman. Nagniningning ka sa gitna ng mga taong makasalanan. Nagniningning ang iyong muka. Hindi dahil sa iyong gawa, kundi dahil nakatingin ka kay Kristo at nakakatingin si Kristo sa iyo. Amen ba? Yung glory niya ay nasa iyo. Ito po yung sinasabi na behold. Minsan may tayo mga Kristiyano, hindi ang natutunan ko sa walk ko sa Panginoon, no, ito yung revelation, first revelation sa akin ng Diyos. Sometimes, no, we trying to avoid sin. Wag to, ganito, wag mo to gawin, iwas mo to, iwas ka dito, ganon. Alam niyo po nakakapagod yun. But when you begin to look to Jesus, to fall in love with Jesus, allow Jesus to fill you, to complete you, na siya yung joy mo. Tingnan mo, parang wala ka ng appetite magkasin, magkasala. Talagang totoo is not by our own might, but the power of the Holy Spirit. Because only Holy Spirit can change us, can change each one of us. But ang tanong, we behold Jesus ba? We look to Jesus ba? Kaya napaka-importante ng intimacy. Yung intimacy na totoo. Diba? Doon naman ako na-correct ng Lord eh. You can read the Bible, you can pray, but out of obligation. Balik ka dun sa place nang nasasabi ka mag-pray. Pag wala kang ganang mag-pray, wala kang ganang magbasa ng Bible, Lord, I'm struggling. Bakit ganito? May tinatanong ko sa Lord ng ganon. Lord, parang tinatamad ako eh. I'm really struggling to read the Bible, Lord, yung salita mo.
Ang dami pumapasok sa isipan ko. Minsan ito yung mga mali naming mga pastor at manggagawa. Minsan when we ask you to worship God during Sunday services, di ba? Sasabihin namin minsan na itanggalin niyo muna yung mga bagay na ah, mga problema niyo, karapatan ng Panginoon na siya'y pasalamatan, papuri, maging masaya kayo. Pero paano ko yung kapatid mo ay namatayan, bukas makukulong na, may cancer na, paano ang approach doon? Na-remind ako ni Lord sa Matthew 11:28, anak, kasi ganito kasi, pinapunta ko sila sa church paano, para ibigay sa akin ang kanilang mga dalahin, ibaba ang kanilang mga dalahin, ibigay sa akin para sila'y makapagpuri. Ah, ganun pala. Dapat pala ganito. Pwede po ba natin i-surrender ngayon ang oras na ito sa Panginoon, lahat ng ating mga kabigatan, mga worries, dahil sabi ng Panginoon, kayo paghihingahin ko, Matthew 11:28, dahil mahal kayo ng Panginoon. Alam niyo, pag na-remind niyo yung mga tao ng ganun through His Word, yung mga tao, mapapalaya at malaya na silang makapagpupuri sa mga praise songs. Alam niyo, yun yung isang fresh revelation din ko po sa Panginoon. Yun po pala. Now, when people come to church, hindi sila pupunta doon o hindi sila pupunta sa sanggawain na may daladalang dalahin. Pag uwi, may daladala pa rin dalahin. Alam niyo yung ganun? It's not about, hindi ganun ang beholding. When you look to Jesus, Lord, sa'yo na itong ano ko, anger ko, sa'yo na to. Sa'yo na itong worry ko, Lord. Pagkababa mo nun, Lord, thank you. At malaya ka makakapagpuri sa Panginoon. Hallelujah. Yun yung isa po sa fresh revelation din sa akin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Alam niyo po, sabi sa 2 Corinthians 3:18, 3:18, but we unveiled face, beholding as in a mirror of the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Hallelujah. Gaya po ng aking sinabi kanina, when we look to Jesus, we are being transformed ng kagaya ng character ng Panginoong Jesus through the power of the Holy Spirit. Nagiging loving ka na, full of joy ka na, full of patience ka na, generous ka na, kind ka na, may self-control ka na. Ganun yun eh. Ganun nangyayari sa beholding. Alam niyo po, minsan ang problema ay hindi naman pag-iwas sa kasalanan eh. Ang problema, may problema sa beholding ang church. Saan tayo nakatingin? Saan tayo nakatingin? Hallelujah. Next, to die is gain. To die is gain. Ibig sabihin po nito, Christ the longing for eternal life. Sinasabi ni Paul, sa kabila ng aking naranasan, Philippi Church, para sa akin, ang mabuhay kay Kristo at kamatayan ay kapakinabangan dahil makakasama ko na si Jesus. Di ba masaya yun? Mahirap man. Kung mababasa niyo yung yung buong chapter 1, parang sinasabi niya doon, parang nahihirap, parang parehas beneficial sa kanya. Medyo nahihirapan nga siya mamili eh. Kasi pag nandito siya sa lupa, masaya siya. Kasi ang rason niyang nabubuhay siya dito sa lupa eh si Kristo. Magkapatuloy siya sa pagpapalaganap ng salita ni Jesus. Pero benefit din sa kanya ang mamatay. Bakit? Makasama na si Jesus. Wala nang paggutom doon, wala nang pag-uusig doon, hindi na siya hindi na siya magkakasakit doon. Ano pa ba? Hindi na siya makakaranas ng mga betrayal, death threat sa buhay niya, paghihirap sa ministry. Wala na. Wala nang karamdaman, wala na mga temptations, wala na. Sa heaven, masaya. Kasama si Jesus. Kaya sinasabi niya, ay, okay lang din mamatay. Hallelujah. Kasi kasama ko na ang Panginoong Jesus. Kaya dito tayo babalik sa sinabi ng Panginoon sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son,
that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. John 3:16 to 17 to mga kapatid. Hindi ko na nalagay yung 17. So, amen, praise God, no? Ito din yung laman ng puso ni Paul eh. To live is Christ, to die is gain. Dahil alam niya yung pangangaral niya ng salita ng Panginoon, yung paglilingkod niya ay walang kabuluhan dahil hanggang kamatayan dahil hindi nagtatapos sa kamatayan. Siya po ay mabubuhay ng walang hanggan. Hindi sa dagat-dagatang apoy, kundi sa kalangitan, new earth, new heaven, new Jerusalem kasama ang Panginoon Jesus. Hallelujah. Sabi nga sa langit, Revelations 21:4, Jesus will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Kaya naiintindihan ko ibang mga pastor na matatagal na. Sabi niya, alam mo yung may mga ganun sila na parang okay na sila, ganun. Kasi alam nila yun sa kabilang buhay na kasama nila ang Panginoon. Hallelujah. Kasi doon wala ng kalungkutan, wala ng kamatayan, wala ng pag-iyak katulad ng mga naranasan natin dito. Kung ano-ano mga pains ko sa lupa. Hallelujah. Then I saw a new heaven and new earth, for the first heaven and earth has passed away, and the sea was no more. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband. 21:1. Hallelujah. Alam niyo po, babalik pa rin talaga tayo sa relationship natin sa Panginoon. Bakit? Si Jesus, siya yung groom natin at tayo yung bride. Dapat tayo, sabik tayo sa Panginoon. Naglulong tayo ng second coming niya, no? Naglulong tayong nakasama natin siya. Habang buhay, walang kamatayan. Kasi bride niya tayo eh. Di ba? Pag ikaw ay kakasal na sabik ka. Di ba? Kasi makakasama mo siya. Till death, di ba? Do their part. Ay, ganun din po tayo, mga kapatid. Thank you, Jesus. Kaya naman kapatid, kung yun pala ang ano natin, no? Living is Christ is having eternal life with Him. So, wag na nating intayin din yung kabilang buhay. Ibig sabihin, dito mamuhay na tayo na may eternal life. Bakit? Ibig sabihin nun, nakikitaan tayo na may Kristo tayo sa buhay. Dahil, alam niyo po ba, nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Hindi na po ikaw yan, sister. Hindi na po ikaw yan dating brother. Hindi na po ikaw yan. Dahil namatay na yung dating ikaw. Amen. Hallelujah. Kung sinasabi natin kamatayan ay kapakinabangan dahil may Kristo sa kabilang buhay, na may kasama natin habang buhay, dito pa lang sa lupa, nung tinanggap mo ng Panginoong Hesus, aba, nandiyan na si Kristo sa puso mo. Namumuhay sa'yo. Kasama mo. At namatay na yung luma mong pagkatao. Kasama yung ipinako sa krus 2,000 years ago. Kaya hindi na nabubuhay ang dating tayo. Ito yung tinatawag na death. Ito yung tinatawag na death to self. Namatay ka na sa dati mong sarili. Namatay ka na sa mga selfish mong desires. At yun ay pinalitan ng desire ng Panginoon. Desire ng Holy Spirit sa buhay natin. Patay na yung dati. Dahil tayo binuhay na tayo ng Panginoon Diyos. Siya nabubuhay sa atin. Amen. Praise God. Luke 9:33.
Kaya naman ito ang challenge at paanyaya ng Panginoon sa ating lahat. Luke 9:23, and Jesus said to all, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me." Araw-araw kailangan nating mamatay sa ating mga sarili. Alam mo, minsan pag nagre-resurrect yung mga dating tayo, no? Yung mga dating unforgiving, dapat namatay na yan. Dapat ano na tayo, forgiving na tayo. Amen po ba? Ay, and follow Jesus. Mahirap kaya ito, mga kapatid, yung death to self? Lalo na if nasasagasaan yung mga rights natin sa buhay. Bilang mga tao, marami tayong mga rights. But pag ikaw ay kay Kristo, minsan, bababa mo yung mga karapatan mo para lang malugod si Kristo. Para sa kakaayos ng lahat. Hindi po madali ang take up his cross and denying yourself, death to self, deny yourself. Hindi po madali. Lalo pag nasasagasaan din yung pride, ego, yung mga lumang self pa rin natin, and even yung comfort natin. Mahirap. Mahirap po. But again and again, if we long si Jesus na makasama natin, we can endure because we have the Holy Spirit in us who help us daily to be transformed, who help us to remind na ang rason kung bakit tayo nabubuhay ay dahil kay Kristo. Bakit ka bumabangon? Dahil kay Kristo. Dahil kay Jesus. Bakit ako may family? Bakit ako may work? Bakit ako may asawa? Bakit ako may ministry? Bakit ako may work? Bakit ako may mga magandang kalusugan? Bakit ako may mga anak? Lahat ng meron ako dahil kay Kristo. Kagaya ng sabi ni Job, hubad akong dumating sa lupa, hubad din akong aalis sa lupang ito. At makakasama natin ang Panginoong Jesus. To live is Christ and to die is gain. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, Panginoon Diyos. Purihin ka. Veretus te amo, tua paeres, te amo, te amo, te amo. Recurutos te arabukuterech. Thank you, Lord Jesus, for this time, Lord. Thank you, Lord, for bringing our hearts and our minds once again. The reason, Lord, kung bakit kami nandito sa lupa, bakit kami nabubuhay, Lord, is not because of what we have, Lord. It's not because of material blessings. Lord, lahat yan ay mga secondary lamang. But because of you in our lives, Jesus. Without you, Lord, lahat ng bagay ay walang kapakinabangan, walang alaga. Hindi ka po matutumbasan ng pera, trabaho, anumang relasyon, o anumang ministry. Ang kaligayahan na nagmumula sa iyo ay walang kaparis na mga temporary happiness dito sa lupa, Panginoon. Because you are our forever. Ikaw ang aming everything. Ikaw ang aming all in all. Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Hallelujah. Lord, we repent and we ask you forgiveness, Lord. When sometimes, Lord, we are looking, Lord, on external things rather of who you are in our lives, Lord. Kung sino ka sa amin. Bring us back to you, Lord. Our hearts to you. That is longing to you. Everything comes from you, Lord. Lahat ng pagmamayari namin mula sa iyo.
Thank you, Lord, for the ministry and opportunity that we're able to serve you to preach the gospel to the lost. Thank you, Lord Jesus, that you are using us, Lord, to share the word, your salvation to all humankind, even to those who persecuted us, to those who oppose us, to our enemies, Lord, to our neighbors, to our relatives, to our co-workers, Lord, to our friends, Lord. Thank you, Lord Jesus, because you are the reason why we are doing this. Because of your great love, because, Lord, there is joy in your presence. Panginoon, alam po namin, Lord, na muli ka pong magbabalik and we are longing for your presence. Help us, Lord, i-prepare mo po yung puso't isipan namin sa muli mong pagbabalik. Nang sa gayoy, Lord, handa kami na mag-infinite worship kang kasama ka dyan sa next life, Lord. In a new heaven and a new earth, New Jerusalem. Thank you, Jesus. We humble ourselves before you and we surrender everything to you, every circumstance, every trials, every sorrows, every pains, every scarcity, every poverty, every hearts and every minds to you, Jesus. Every family, every work, every health, Lord, we surrender unto you because the glory belongs to you. Kami po ay pagmamay-ari mo. Hallelujah. At dito po sa lupang ito, lahat po ay pahiram lang. Thank you, Lord. We love you. Thank you, Holy Spirit. Continue to minister us after this hour, after this preaching, after this word. Minister us throughout the whole days this week na paparating. Continue to reveal to each one of us your fresh revelations, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. Salamat po mga kapatid. Amen. Amen. Praise the Lord po sa sharing kay Pastor Sami for tonight. And yun nga po, we are reminded na tayo ay pumabangon para sa Panginoon. And hindi lang dahil para sa ibang mga bagay. So, yun po. And for our sharing, may we call on Sis Web. Makakapag-share. Hindi po makakapag-share si Sis Web. Sige po, tawagin na lang po natin si Tyrell. Available pa kayo. Wala bang ibang mag-share? Wala na? Hello na? Ah, Ako